Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin.
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Sinaw na hangarin, ang taong ay ubusin upang siya ay makapit. Awit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating ng parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba.
Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay, sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong mapag-alalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y tumaglumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago pa mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumisigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus sa taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaang iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sang mapagpala at mabiyayang hapon, mga ginigilo kong kapatid, no, sa lahat po ng mga taga-subaybay natin, ngayong nakikiisa sa ating Banal na Santa Misa dito sa Radio Veritas, sa lahat ng mga OFW, sa panig man kayo ng mundo ngayon,
sa lahat ng ating mga kababayang naririto ngayon, no, na maaring iba nasa kanilang sasakyan, at sinusuong ang matinding traffic. Sana walang malakas na ulan at walang pagbaha dahil dagdag pasanin natin yan tayo ngayon bilang mga Pilipino, no? At gayon din po, no, sa lahat po ng mga nakikinig sa kanila o nanonood sa kanilang tahanan, no, sa mga may sakit nating mga kababayan, no, nasa banig ng karamdaman, no, nawa po, no, ay patuloy kayong bigyan ng kagalingan ng ating Panginoon, no, hindi lamang sa pisikal na kagalingan kundi sa spiritual din, no. Yun ang pinakamahalaga, yung paghilom, no, sa kalooban. Yun ang mapagpalaya sa atin, sa lahat ng ating sakit o nararanasang sakit. No, sa ating ebanghelyo po ngayon, mga minamahal kong kapatid, no, ay narinig natin na ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa Capernaum, no, sa sinagoga. Nung pumasok si Jesus doon at nagturo, ang mga tao ay namangha sa kanyang pagtuturo dahil ito'y may kapangyarihan, no, at otoridad. Hindi tulad ng mga eskriba na nagtuturo batay lang sa mga nakasulat. Si Jesus ay nagsalita ng may sariling karunungan na nagmula mismo sa kanyang pagiging Diyos. No, yun ang kaibahan niya. Kaya naman po ang lahat ay namangha sa kanyang mga turo. No? At sa gitna ng pagkamakha ng lahat, isang lalaking inaalihan ng maruming espiritu ng demonyo ang biglang sumigaw. No? Ang demonyo mismo ang sumaksi kung sino siya. Sabi nga, ano ang kailangan mo sa amin? Jesus sa taga Nazaret, dumating ka ba upang puksain kami? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Buti pa ang diablo nakikilala si Jesus. No, ganoon naman po talaga. No, pag ang isang kabutihan ay ipagtabi mo sa isang kasamaan, no, mangingibabaw yung kabutihan at tiyak yung kasamaan ay manggigilalas tulad ng diablo, no, ng demonyo na siyang hari ng mga kasamaan, ng kadiliman, na mismo nariyan sa harapan niya si Kristo na nagdadala ng liwanag. Anong takot na lamang niya. No, isipin na lamang po natin ang eksenang ito. No? Ang banal na presensya ni Jesus ay sapat na upang balantad ang kasamaan. Kaya nga tayo, no, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristo, kung pinapananahanan tayo ni Jesus, no, sa ating kalooban at ating puso, hindi po dapat tayo natatakot sa anumang uri ng kasamaan. No, walang power, walang kapangyarihan sa atin. Ang diablo. Kaya lang minsan para bagang tinitake for granted natin yung kapangyarihan taglay natin. No? Naging taglay natin yung kapangyarihan, no? Nung tayo nabinyagan. Nung nilinis tayo sa ating kasalanang mana, nung binuhusan tayo ng tubig. At ganon din tulad ng kalinisang taglay ni Jesus, walang lugar sa atin ang karubihan. No? At kitang-kita agad kung ano yung dumi na lalapit sa atin. Pero siyempre lagi natin ikinakatwiran, tao lang, mahina, no, pag nagkakasala, no, yun ang lagi natin katwiran. Hindi natin nakikita o hindi natin tinitignan kung ano yung ating kapangyarihan taglay sa bisa ng binyag nung tayo'y naging kabahagi, naging kabilang sa pinaghaharian ng Diyos nung tayo bilang mga Kristiyano. No, kumbaga, sapat na ang boses ni Jesus, no, na puno ng otoridad. No, at ito ay nagpapanginig sa mga demonyo. Sabi nga, tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. Isang utos lang, isang salita,
at ang masamang espiritu ay lumabas doon sa taong kanyang inaalihan ng walang laban. Kaya po mga kapatid, ang tagpo pong ito sa ebanghelyong narinig natin ay higit pa sa isang simpleng pagpapalayas ng demonyo. Ito ay isang palaala sa atin tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Kristo, na tayo bilang binyagan, bilang mga Kristiyano, ay ganun din dapat ang taglay. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang sa pagpapalayas ng kasamaan, kundi ganun din sa pagbabago ng ating mga puso. Madalas po sa ating buhay, may mga demonyo na nagpapahirap sa atin. Hindi man ito literal na diablo o masamang espiritu. Maaaring ito, yung mga bisyo ninyo, lalo ngayon po, talamak ang sugal, maraming nalululong sa sugal. Ng mga online gambling. At minsan po, parang hirap tayong kumawala. Yan yung mga diablo, na nagpapahirap sa atin. Minsan yung mga pagdududa natin, yung takot, yung galit. O ngayon sa nangyayari sa lipunan natin, kawalan ng pag-asa. Parang hinahayaan na lang natin na maghari na lang yung korupsyon, mga tiwali, at yung magnanakaw sa ating lipunan. Kahit lumubog na tayo sa baha at maraming na namatay sa atin dahil sa pagkakasakit ng leptospirosis. Ayan po, sige lang, hayaan lang kasi para bagang hinahayaan na natin ang diablo ang maghahari sa lipunang ito. Ang mga ito ay nagpapalimita po sa ating kakayanang mabuhay ng malaya at masagana. Sila ang mga tinig na bubulong sa ating isipan na tayo ay hindi karapat-dapat, na tayo ay masama din, na tayo ay marumi din, na wala ng pag-asa, o ito yung mas malakas, sinasabi na ang kasamaan kaysa kabutihan. Ngunit tulad ng ginawa ni Jesus sa sinagoga, gusto niyang gawin din ito sa ating buhay. Kapag binubuksan natin ang ating puso sa Kanya, ang Kanyang salitang na may otoridad, ay pumapasok at nagpapalayas sa lahat ng kadidiman. Ang Kanyang salita ay hindi lang basta mga letra sa isang libro, binabasa natin. Ito ay buhay, buhay at may kapangyarihan na magpabago sa ating puso't kalooban. Kaya't hayaan natin na ang salita ni Jesus ang mangibabaw sa ating isipan at damdamin. Kapag ang takot ay nananaig, kapag yung ating mga agam-agam, yung pagdududa, yung galit, alalahanin ang Kanyang salita. Huwag kayong matakot, kasama ninyo ako. Kapag ang kawalan ng pag-asa ay ang bumabalot na sa atin, pakinggan natin ang Kanyang pangako, at lagi natin itong naririnig, na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa huli, ang pagkamangha ng mga tao sa Capernaum ay nagbunga ng isang tanong, ano ba ito? Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan. Naway maging tanong din ito sa atin. Naway maranasan natin ang kapangyarihan ng Kanyang salita, salita ni Jesus sa ating buhay. At kapag nangyari ito, tulad ng balita kay Jesus, naway maibahagi rin natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pagpapalaya sa atin, sa iba na ganun din ang naging karanasan. Lumapit tayo kay Jesus. Magsumbong tayo sa Kanya. Yung mga demonyo na nagpapahirap sa atin. At pakinggan natin ang Kanyang utos na may kapangyarihan. Lumayas ka. At maging malaya tayo. Salamat sa Diyos sa patuloy na nagpapalaya sa atin. Magsitayo po tayong lahat.
Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapanghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan sa inyong lahat. Magsasawag na ito sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At ngayon po, para sa ating mga mahal sa buhay na may karamdaman, at para po sa lahat ng nasa banig ngayon ng kanilang sakit ng karamdaman sa ospital, sa kailang tahanan, yung mga naghihintay para sa kailang operasyon, at yung mga humihingi ng himala mula sa Diyos sa kagalingan ng kanilang pisikal na karamdaman at gayon din sa kanilang espiritual o psikolohikal na karamdaman. Patuloy po tayong umasa sa awat habag ng Diyos sa kanyang makapangyarihang kamay upang ipuin ang bawat nating karamdaman sa iba't ibang bahagi ng ating katawan at ating kalooban upang ito'y kanyang mapagaling at papaghilom. Panalangin para sa mga may sakit.
O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Banggitin po ang kanilang mga pangalan sa ating puso at ang mga iba pa nating natatanging intensyon ng paghilom at kagalingan. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. mga paalala po, inaanyayahan ko po ang lahat ng dumalo sa espesyal na Mary and the Eucharistic exhibit na gaganapin mula sa September 3, bukas na po yan, no? Hanggang 11, sa Activity Center ng Fisher Mall, Quezon City. Tampok dito ang mahigit 100 imahen ni Maria na magbibigay inspirasyon at lalong magpapaintig sa ating debosyon sa mahal na Birhen at sa ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Halina at sama-sama natin damhin ang biyaya ng presensya ni Kristo sa Eucharistia kasamang pagmamahal at paggabay ng ating ina, ang mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po. Muli po, no, simula bukas September 3 hanggang 11 po, no, sa Activity Center ng Fisher Mall, Quezon City, yung Marian exhibit po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umaya na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus